Basura ka lang dito! Bulyaw ni Maricel, sabay hagis sa gamit ng matanda. Sa loob, umaapaw ang alak ng mga maharlika. Sa labas, nanginginig si Severino sa bagsik ng ulan. Tumalikod si Jovito. Isinara ang pinto. Tinalikuran ng ama. Pinulot ni Severino ang litrato ng asawa. Tapos na ang pagiging martyr. Babalik siyang hawak ang kapangyarihang yayanig sa kanila. Makakabangon pa kaya ang amang winasak ng sariling dugo? Hindi niyo ba maintindihan, Papa? Ang bahay na ito ay para sa mga taong may nararating sa buhay. Hindi para sa mga amoy lupa at nakakalat lang. Nanigas ang mga daliri ni Mang Severino sa hawak niyang basahan. Sa gitna ng marangyang sala, habang pilit niyang pinakikintab ang sapatos na gagamitin ng kanyang anak na si Jovito para sa malaking handaan mamaya, ang bawat salitang binitiwa ng kanyang manugang na si Maricel ay tila mga bubog na pilit isinisiksik sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang iyangat ang kanyang paningin. Sa kanyang harap, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla. Ngunit ang bawat bigkas ng bibig nito ay amoy na bulok na pagkatao. Ilang oras siyang nagtiyaga sa sulok na iyon. Tinitiis ang hapdi ng kanyang likod at ang pangangatal ng kanyang mga tuhod para lamang masiguradong magiging kagalang-galang ang kanyang anak sa harap ng mga bisita. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pagpapakasakit ay tinumbasa ng salitang nagkakalat. Ang kanyang mga mata, na dati ipuno ng kislap ng pagmamalaki para sa tagumpay ni Jovito, ay tila unti-unting nilalamon ng isang madilim at malamig na daluyong ng pait. Isang butil ng pawis ang pumatak mula sa kanyang noo. Dumaloy sa kulubot niyang pisingi at tuluyang nahulog sa kintab ng sapatos na kanyang pinaghirapan. Don't get me wrong, Papa. We care for you. Pagpapatuloy ni Maricel. Ang boses niya ay naging malambing sa paraang nakakasuka, isang uri ng pagkukunyaring mas masahol pa sa lantarang pagkamuhi. Kaya nga naisip namin ni Jovito, mas mabuti para sa inyo na doon muna sa dirty kitchen matulog. Mas presko roon, hindi ba? Alam niyo naman na ang mga bisita mamaya ay mga high-profile people. Masakit mga sabihin pero kailangan nating protektahan ang image ng pamilya. It's just business, Papa. You understand our situation, right? Napahigpit ang kapit ni Severino sa basahan. Isang malalim na katahimikan ang bumalat sa paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabigat at humihingal na paghinga ng isang matandang ang buong buhay ay ibinigay para sa pangarap ng iba. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtitipid sa bawat sentimo, ang pagtatrabaho bilang gwardiya sa gabi kahit na nilalamig ang kanyang mga buto, ang pagbenta ng huling piraso ng lupa sa probinsya, ay tila mga alikabok na tinangay ng hangin. Wala itong halaga sa harap ng image na pilit na itinatayo ng kanyang manugang. Maya-maya pa ay narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Jovito, ang kanyang anak, na may hawak na mamahaling leather bag. Huminto ang puso ni Severino. Tumingin siya sa kanyang anak, naghanap ng kahit maliit na anino ng pagtatanggol, isang sulyap man lang na nagsasabing, "Huwag Maricel, ama ko siya." Ngunit si Jovito ay nag-iwas ng tingin. Nilagpasan niya ang kanyang ama na tila ba isa lamang itong lumang kasangkapan na nakaharang sa daan. "Jovito, ang iyong mga sapatos. Tapos ko na itong linisin." Mahinang bika ni Severino. Ang boses niya ay tila tuyong dahon na madaling mabasag. Tumingin si Jovito sa sapatos, tapos ay sa kanyang asawa na nakataas ang kilay. "Salamat pa, pero tama si Maricel. Medyo masikip na rin kasi dito sa loob. Don't worry, padadalhan na lang kita ng pagkain doon sa labas. Malaking contract ang pinag-uusapan dito. Kailangan kong mag-focus." Tila may isang malaking kamay na pumiga sa puso ni Severino hanggang sa wala ng matirang dugo. Ang sarili niyang anak, ang laman ng kanyang laman, ang batang dati karga-karga niya sa kanyang mga balikat, ay ngayon ay kusang pumipiring sa sariling mga mata. Binitawan ni Severino ang basahan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng pagod na hindi kayang lunasan ng pagtulog. Isang pagod ng kaluluwa.
Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa kanyang daliri. Ang kanyang apo na si Leah. Tumingala ang bata sa kanya. Ang mga mata nito'y puno ng tapat na pag-ibig. Kinuha ni Leah ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mansa ng grasa sa kamay ng kanyang lolo. Walang salita, isang halik lamang sa likod ng kamay ni Severino ang iginawad ng bata. Isang pagmamano na tila isang banal na lunas sa gitna ng lason ng paligid. Ngunit mabilis na hinablot ni Maricel ang braso ng bata. Leah! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang lalapit sa mga madumi? Go to your room, now! Napayuko si Severino habang pinapanood ang kanyang apo na kinaladkad palayo. Ang bawat hakbang ni Leah ay tila isang huling hibla ng pag-asa na napuputol. Tumalikod si Severino at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan ng kusina. Dala ang kanyang maliit na bag ng mga damit. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay humahapdi. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magdilim. Ang mga ulap ay tila nagbabadya ng isang malakas na buhos ng ulan. Huminto si Severino sa pintuan ng dirty kitchen, isang masikip at madilim na sulok na napapalibutan ng mga lumang gamit at amoy ng usok. Sa malayo, nakikita niya ang pagdating ng mga malalaking sasakyan ng mga bisita. Ang tunog ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw mula sa loob ng mansyon. Tumingin si Severino sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagbuhat ng semento, ang mga kamay na naghukay ng lupa, ang mga kamay na nagpaaral sa isang anak na ngayon ay ikinahihiya siya. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Isang bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang nagdurusaying gunita. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ng buong buo ay madalas na ibinabalik ng durog-durog? Isang malakas na kulog ang gumulantang sa katahimikan. Kasabay nito ang pagbagsak ng unang patak ng ulan sa tuyong lupa. Sa loob ng mansyon, isang boses ang narinig na naguutos sa security guard. Ilok niyo ang lahat ng pinto. Siguraduhin niyo na walang kahit na sinong hindi kagalang-galang ang makakapasok o makakalapit sa mga bisita. Nakatayo si Severino sa dilim, habang ang ulan ay nagsisimulang bumuhos ng mas malakas. Ang pinto ng mansyon ay tuluyan ng isinara. Isang malakas na tunog ng kandado ang narinig, na tila tuluyan ng naghiwalay sa dalawang mundo. Ang mundo ng marangyang kasinungalingan sa loob at ang mundong puno ng katotohanan ngunit malupit sa labas. Naiwan si Severino na mag-isa, habang ang lamig ng gabi ay nagsisimulang pumasok sa kanyang mga buto. Hindi niya alam na sa loob ng kanyang basang bag ang isang lumang sobren naglalaman ng mga dokumento ng Maharlika Holdings ay dahan-dahang nababasa ng ulan. Sinong matandang yan? Maricel? Bakit may isang marungis na tao sa gitna ng iyong sala? Ang boses ni Gino Montenegro, ang pinakaimportanteng panauhin sa gabing iyon, ay tila isang latigo na humagupit sa katahimikan ng mansyon. Naniga si Severino sa kanyang kinatatayuan. Hawak niya ang maliit na kahon ng lata, ang tanging alaala ng kanyang yumaang asawa, na kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang higaan sa dirty kitchen dahil natatakot siyang mabasa ito ng tumutulong ulan. Hindi niya inasahan na sa kanyang pagdaan sa gilid ng sala ay doon siya magkakasalubong ng mga taong may matataas na katungkulan. Iyan po ba? Mabilis na humakbang si Maricel. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya at galit. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang mabilis na lumapit kay Severino. Pasensya na po, sir. Isa lang po siyang dating utusan na medyo nawala na sa sarili. Pinatitira lang po namin dito dahil sa awa, pero tila nakakalimot na siya kung saan ang tamang lugar para sa mga katulad niya. Sa bawat salitang binitawan ni Maricel, tila unti-unting namamanhid ang buong katawan ni Severino. Ang kahon ng lata na kanyang yakap-yakap
ay tila naging mas mabigat pa sa isang sako ng semento. Tiningnan niya si Maricel, ang babaeng itinuring niyang sariling anak, ang babaeng pinagsilbihan niya ng mainit na kape tuwing umaga sa loob ng maraming taon. Ngunit ang nakita niya ay isang estranhero na may mga matang puno ng pandidiri. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Lumabas ka! Nakakahiya ka! Pabulong, ngunit madiing bulyaw ni Maricel. Sa isang marahas na galaw, hinablot ni Maricel ang kahon mula sa mga braso ng matanda. Huwag, Maricel! Ang mga litrato ng nanay mo, ang mga alaala namin. Ang tanging naisambit ni Severino. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka mawala ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Ngunit walang habag na itinulak ni Maricel ang matanda patungo sa pintuan. Ang kahon ng lata ay lumipad sa hangin at bumagsak sa labas, direkta sa maputik na lupa, habang ang malakas na ulan ay patuloy na nagangalit. Ang tunog ng pagbagsak ng lata sa semento ay tila isang hudyat ng katapusan ng kanyang dangal. Jovito! Gawin mo ang dapat mong gawin! Sigaw ni Maricel sa kanyang asawa na noon ay nakatayo lang sa di kalayuan. Dahan-dahang itinaas ni Severino ang kanyang paningin sa kanyang anak. Jovito, anak, sabihin mo sa kanila kung sino ako. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, isang huling pagkapit sa natitirang hibla ng pagmamahal na inaasahan niyang naroon pa. Lumapit si Jovito. Ang kanyang mamahaling suit ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay sa mga bisitang nakamasid, at huli ay sa kanyang asawang nagbabanta ang tingin. Ang takot na mawala ang kanyang posisyon, ang takot na mapahiya sa harap ng mga makapangyarihang tao, ay mas matimbang kaysa sa dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Hindi kita kilala, malamig na wika ni Jovito. Guard, ilabas niyo ang taong ito. Huwag niyo siyang hahayaang makalapit muli sa bahay na ito. Nakakasira siya ng selebrasyon. Ang bawat salita ni Jovito ay tila mga punyal na sabay-sabay na bumaon sa dibdib ni Severino. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naging pisikal ito. Isang matinding kirot na tila nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Ang batang pinalaki niya sa hirap at ginhawa, ang batang binuwis niya ang buong buhay para lamang maging matagumpay, ay ngayon ay kusang tumatalikod sa kanya. Kinalarkad si Severino ng dalawang malalaking gwardiya patungo sa labas. Wala siyang lakas na lumaban. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakalaylay. Nang marating nila ang malaking gate ng mansyon, marahas siyang itinulak palabas. Bumagsak si Severino sa basang kalsada. Ang kanyang mukha ay tumama sa malamig na tubig ng ulan. Sa kanyang pandinig, ang huling tunog na narinig niya ay ang malakas na pagsasara ng gate ng mansyon. Isang tunog ng bakal na nagtatapos sa lahat ng kanyang sakripisyo. Nakalubog sa putik, pilit na gumapang si Severino patungo sa kanyang kahon ng lata. Ang ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang likod. Nang makuha niya ang kahon, nakita niyang nakabukas ito. Ang mga lumang litrato ng kanyang asawa ay nakakalat sa putikan. Ang mga mukha sa larawan ay unting nabubura ng tubig at dumi. Patawad, patawad, hikbi ni Severino, habang pilit niyang pinupulot ang mga basang papel. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Hindi na malaman kung alin ang tubig mula sa langit at alin ang pait mula sa kanyang puso. Ang bawat patak ng ulan ay tila nakikiramay sa kanyang pagkawala. Ngunit ang lamig nito ay unti-unting pumapasok sa kanyang mga buto. Nagnanakaw ng kanyang natitirang lakas. Nakatayo sa malayo, sa loob ng isa sa mga mamahaling sasakyang nakaparada, ang isa sa mga bisita ni Jovito ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa matandang lalaking nakaluhod sa putikan.
May isang bagay sa mga mata ni Severino na tila nagpagising sa isang matagal ng alaala ng bisitang iyon. Isang pagkilala na hindi inaasahan sa gitna ng ganitong uri ng kadiliman. Samantala, sa gitna ng kalsada, unti-unting nanlalabo ang paningin ni Severino. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw at pagod. Napahiga siya sa gilid ng bangketa, yakap-yakap ang kanyang sirang kahon. Ang bawat hininga niya ay tila isang mabigat na pasanin. Sa kanyang malabong paningin, nakakita siya ng dalawang maliwanag na ilaw na mabilis na papalapit sa kanya. Ang tunog ng makina ng isang malaking sasakyan ay nagsisimulang yumugyog sa lupa at ang liwanag ay tila tuluyan ng bumubulag sa kanyang naghihingalong diwa. Tila tumigil ang mundo sa isang mahabang sandali. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na pintig ng kanyang puso na unti-unting bumabagal at ang bulong ng hangin na tila nagtatanong, hanggang kailan mo kayang tiisin ang sakit bago mo tuluyang bitawan ang lahat? Ang bawat patak ng ulan ay tila naging kasing bigat ng tingga. Bawat isa ay humahagupit sa katawan ni Severino hanggang sa hindi na niya maramdaman ang sarili niyang mga paa. Ang liwanag na papalapit ay hindi ang liwanag ng kabilang buhay, kundi ang pag-asa sa gitna ng unos. Ang tunog ng lumang makina ng isang jeep ay tila isang paghikbi sa gitna ng katahimikan, hanggang sa tumigil ito sa mismong tapat ng kanyang nangangatog na katawan. Diyos ko! Mang Seve! Kayo ba yan? Isang boses ang pumutol sa malamig, na pader ng kawalan ng pag-asa. Nadama ni Severino ang dalawang magaspang, ngunit mainit na mga kamay na humahawak sa kanyang balikat. Si Aling Nena, ang matandang tendera ng lugaw na laging binibilhan ni Severino ng tira-tirang buto para sa mga aso sa kanilang kanto, ay mabilis na bumaba mula sa jeep. Sa likod niya ay ang kanyang anak na si Carding, na agad tumulong upang buhatin ang matanda. Tinala nila si Severino sa isang maliit na pamayanan, sa likod ng isang lumang kapilya. Isang lugar kung saan ang mga bahay ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ngunit ang hangin ay hindi amoy lason ng pagmamataas. Inilatag nila siya sa isang papag na may malinis ngunit kupas na sapin. Ang bawat kilos ni Aling Nena ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging kristal na binuo muli mula sa pagkabasag. Uminom muna kayo nito, Mang Seve. Mainit na lugaw ito, pampagising ng inyong diwa. Malambing na wika ni Nena habang inaalalayan ang ulo ng matanda. Pinilit ni Severino na idilat ang kanyang mga mata. Sa paligid niya, nakita niya ang ilang mga kapitbahay na pumasok sa maliit na silid, bit-bit ang kani-kanilang mga munting handog. Isang basong mainit na tubig, isang malinis na t-shirt, at isang makapal na kumot na amoy araw. Ang mga taong ito, na halos wala ring makain, ay nagagawa pang magbahagi ng kung anong meron sila. Isang matinding kaibahan sa malaki at malamig na mansyong pinagmulan niya kung saan ang lahat ay may presyo, ngunit walang halaga. Sa bawat higop ni Severino ng mainit na lugaw, tila unti-unting nagbabalik ang init sa kanyang mga buto. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nakabaon sa putikan ng gabing iyon. Naalala niya ang kanyang asawa, ang pangako niya sa harap ng puntod nito na hindi niya pababayaan ang kanilang anak. Ang alaala ng mukha ni Jovito nang sabihin nitong, "Hindi kita kilala," ay tila isang sugat na ayaw tumigil sa pagdurugo. Bakit nila ginawa yon, Nena? Ibinigay ko ang lahat, lahat-lahat. Ang tanging naisambit ni Severino. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na panalangin ng isang taong nawawalan na ng pananampalataya. Hinawakan ni Nena ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay may mga kalyo mula sa pagtatrabaho. Ngunit ang haplos nito ay mas malambot pa sa seda. Mang Seve, hindi lahat ng mayaman ay tao, at hindi lahat ng mahirap ay hayop. Ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa kung ano ang ibinigay mo, kundi sa kung sino ang nakakaalam kung paano ito pahalagahan. Hayaan niyo muna silang malunod sa sarili nilang kasinungalingan. Dito,
ligtas kayo. Isang munting bata ang lumapit sa papag at inilapag ang isang maliit na laruang gawa sa kahoy sa tabi ni Severino. Lolo, wag na po kayong umiyak. Sabi ni nanay, ang ulan daw po ay hugas ng langit sa mga lungkot natin. Ang simpleng kilos na iyon ay tila isang sampal ng katotohanan sa diwa ni Severino. Sa gitna ng karalitaan, nakahanap siya ng kayamanan. Ang kanyang mga mata ay napunta sa kanyang sirang kahon ng lata na nasa gilid ng papag. Pinunasan ito ni Carding at inilagay sa kanyang tabi. Hindi alam ng mga taong ito na ang matandang tinulungan nila ay hindi lamang isang pulube. Hindi nila alam na ang bawat patak ng pawis na ibinuhos ni Severino sa loob ng maraming taon ay nagbunga ng isang imperyong hindi kayang abutin ng imahinasyon ni Jovito. Nang gabing iyon, habang ang tunog ng ulan sa bubong na yero ay lumilika ng isang malungkot na melodya, hindi nakatulog si Severino. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang hudyat ng bagong desisyon. Tinitigan niya ang kisame. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, kundi isang matalim at matatag ng kislap ng determinasyon. Carding. Tawag niya sa anak ni Nena na natutulog sa sahig sa tabi ng kanyang papag. Ano po iyon, Mang Seve? May kailangan po ba kayo? Mabilis na tugon ng binata. Meron ka bang 5 piso? Kailangan kong tumawag sa isang lumang kaibigan pagdating ng umaga. Isang kaibigang matagal ko nang hindi nakakausap. Ang boses ni Severino ay wala ng panginginig. Ito ay puno ng isang otoridad na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagiging martir. Nang iabot ni Carding ang barya, naramdaman ni Severino ang bigat nito. Hindi bilang pera, kundi bilang susi sa isang pintuang matagal na niyang isinara. Ang kanyang pagtitiis ay umabot na sa hangganan. Ang pagmamahal na ginamit laban sa kanya ay gagawin niyang sandata, hindi para manakit, kundi para itama ang lahat ng baluktot. Habang ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa mga siwang ng yero, isang bagong Severino ang nagising. Ang amang handang mamatay para sa kanyang anak ay namatay na sa gitna ng baha. Ang bumangon ay ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na inaakala ni Jovito na kanya. Sa loob ng maranyang silid kainan ng mansyon, ang tunog ng kalansing ng mga mamahaling kutsara at tinidor sa pinggang porselana ay tila isang mapanuyang musika. Masayang kumakain si Maricel ng kanyang paboritong agahan, habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang bagong biling alahas na kumikinang sa sobrang kintab. Sa kabilang dulo ng lamesa, si Jovito ay nakatitig lamang sa kanyang kape. Ang kanyang mga mata ay malalim at may madilim na anino. Kainahan, huwag mo nang isipin ang nangyari kagabi. Isipin mo na lang na nabawasan tayo ng malaking alalahanin. Nakangiting wika ni Maricel, sabay punas ng kanyang bibig gamit ang telang napkin na may bordang ginto. At least, hindi na tayo kailangang magpaliwanag sa mga business partners natin kung bakit may isang madusing na matanda sa loob ng bahay natin. Hindi sumagot si Jovito. Napalingon siya sa pinto ng kusina sa bakanteng upuang laging inuupuan ng kanyang ama tuwing madaling araw. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang malamig na buntong hininga. Sana lang ay nasa mabuting kalagayan siya. Of course he is! Matigas ang ulo ni Papa, kakayanin niya iyon. Depensa ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila ba ang pagpapalaya sa matanda sa gitna ng bagyo ay isang gawaing banal. Habang nagaganap ang usapang iyon sa loob ng mansyon, sa dulo ng isang masukal na eskinita sa tondo, nakatayo si Severino sa harap ng isang kalawanging bot ng telepono. Ang hangin ay amoy basura at basang lupa, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. Ibinagsak niya ang huling barya sa puwang ng makina. Ang tunog ng barya na bumabagsak sa loob ng metal ay tila isang hudyat ng muling pagkabuhay ng isang natutulog na higante. Matapos ang ilang mahabang segundo ng paghihintay, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Hello? Sino ito? Si Severino ito.
Ang iyong tagapangulo. Ang boses ng matanda ay malalim, walang panghinghinig, at puno ng isang awtoridad na tila kayang magpaguho ng mga gusali. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Naririnig lamang ang bahagyang paghingal ng taong kausap niya, hanggang sa naging mabilis ang tono nito. Kagalang-galang na tagapangulo. Diyos ko, akala namin ay kung ano na ang nangyari sa inyo. 10 taon. 10 taon kaming naghihintay sa tawag na ito. Nasaan po kayo? Susunduin namin kayo ngayon din. Huwag pa ngayon, Attorney Robles. May kailangan muna akong tapusin. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng dokumento ng Maharlika Holdings, ang lahat ng stock certificates, ang titulo ng bahay na kinatitirikan ng anak ko, at ang lahat ng pondo ng kumpanya niya. Gusto kong makita kung paano niya winaldas ang pawis na ibinuhos ko para sa kanya. Utos ni Severino. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi mababali. Samantala, sa loob muli ng mansyon, narinig ang malakas na iyak ni Leah. Mabilis na tumakbo ang bata patungo sa kanyang ama, bitbit ang isang lumang damit ni Severino. Papa, nasaan si Lolo? Bakit wala siya sa dirty kitchen? Sabi ni Yaya, pinalayas niyo raw siya. Marahas na tumayo si Maricel at lumapit sa bata. Leah, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang makikinig sa mga usapan ng matatanda? Ang lolo mo ay nagbakasyon. At huwag mong hawakan ng basahan na yan, marumi yan. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Maricel ang damit at itinapon ito sa basurahan sa harap mismo ng bata. Nang makita ito ni Aling Maria, ang matandang katulong na lihim na tapat kay Severino, mabilis siyang nag-iwas ng tingin habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng takot na mawala ng trabaho, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe para sa isang numerong matagal nang ibinigay sa kanya ni Severino para sa mga oras ng kagipitan. Sa kabilang dulo ng eskinita, naramdaman ni Severino ang pag-vibrate ng cellphone ni Carding na hiram niya. Nang basahin niya ang mensahe tungkol sa pagmamalupit ni Maricel kay Leah, ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Ang kanyang pagtitiis para sa kanyang anak ay tuluyan ng natunaw. Pinalitan ng isang malamig na puot para sa proteksyon ng kanyang apo. Attorney Robles, muling wika ni Severino sa telpono, huwag na tayong maghintay ng bukas. Ipadala mo ang sasakyan sa likod ng lumang kapilya sa Tondo, na yon din. Lumipas ang ilang oras. Ang mga tao sa maliit na komunidad ni Aling Nena ay nagkagulo nang makita ang isang makintab at itim na Mercedes-Benz na dahan-dahang pumasok sa kanilang makitid na kalsada. Ang bawat gulong nito na dumadaan sa putikan ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng karalitaan. Huminto ang sasakyan sa harap ng barong-barong ni Nena. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, si Attorney Robles. Maraming mga kapitbahay ang nag-usisa, ang iba ay natatakot, ang iba ay nagtataka. Ngunit ang lahat ay napaatras nang makita nilang lumabas si Severino mula sa maliit na pinto. Sa harap ng lahat, si Attorney Robles ay yumukod ng napakababa. Ang kanyang no ay halos humalik sa lupa. Kagalang-galang na tagapangulo Severino Alarcon, handa na po ang lahat. Ang iyong imperyo ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Nagkakatinginan si Aling Nena at ang kanyang mga kapitbahay. Ang matandang inakala nilang pulubi ay tila biglang naging isang hari sa harap ng kanilang mga mata. Ang aura ni Severino ay nagbago. Ang kanyang mga balikat na dati laging nakayuko ay naging matikas, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na punong-puno ng kapangyarihan. Tumingin si Severino kay Nena at numiti ng bahagya. Salamat sa lugaw, Nena. Balang araw, ang kabutihan mong ito ay magbubunga ng isang paraisong hindi mo inaasahan. Sumakay si Severino sa likod ng sasakyan. Habang ang bintana ay dahan-dahang tumataas, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili. Isang lalaking tinalikuran ng sariling dugo, ngunit ngayon ay babangon upang bawiin ang lahat. Ang tunog ng makina ng sasakyan
ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan kung saan ang puso ay hindi na magiging hadlang. Ang bawat haplos ng malamig na hangin mula sa aircon ng sasakyan ay tila isang banyagang pakiramdam sa balat ni Severino. Ilang taon niyang tiniis ang malagkit na pawis at ang amoy ng usok sa dirty kitchen. Ngunit ngayon, ang bango ng mamahaling leather ng upuan ay tila nagbabalik sa kanya sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na naglalaro, tila mga alaala ng kanyang kabataan na pilit na humahabol sa kasalukuyan. Narito na po ang lahat ng kailangan nyo, Tagapangulo. Mahinahong wika ni Attorney Robles habang iniaabot ang isang tablet na naglalaman ng mga digital na dokumento. Ang Maharlika Holdings ay nananatiling matatag. Noong nagdesisyon kayong magtago 10 taon na ang nakalilipas, ang bawat sentimo ng inyong dibidendo ay inilagay namin sa isang secret trust fund gaya ng inyong bilin. Tinitigan ni Severino ang mga numero sa screen. Ang halaga ng kanyang kayamanan ay sapat na upang bumili ng isang buong lungsod. Ngunit sa kanyang paningin, ang mga ito ay mga walang buhay na simbolo lamang. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang dahilan kung bakit niya ito itinago. Ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong asawang si Elena. Ang lupang dati ay isang masukal na bukid lamang sa Quezon City ay naging sentro ng isang dambuhalang business district. Hindi niya ito ibinenta. Sa halip, ginawa niya itong puhunan upang maging pinakamalaking stockholder ng kumpanyang nagtayo ng mga gusaling iyon. Ang aking asawa. Pinangarap niyang makita si Jovito na lumaking marangal, kahit walang yaman. Bulong ni Severino. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa screen kung saan nakasulat ang pangalan ng kumpanya ng kanyang anak, Jovial Solutions. Kaya ko itinago ang lahat. Gusto kong matutunan niya ang halaga ng bawat patak ng pawis. Gusto kong maramdaman niya ang hirap bago ang sarap. Ngunit tila malayo po ang naging resulta sa inyong inaasahan. Malungkot na tugon ng abogado. Batay sa aming audit, ang kumpanya ni Ginoong Jovito ay hindi kumikita ng maayos. Ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling nakatayo ay dahil sa mga subcontracts na palihim nating ibinibigay sa kanya sa utos nyo. Sa madaling salita, Tagapangulo, ang bawat sentimong ipinambibili ni Ginong Maricel ng kanyang mga alahas ay galing pa rin sa inyong bulsa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Severino. Ang bawat sapatos na napanalunan niya ng kintab, ang bawat mansa na nilinis niya sa sahig ng mansyon, ay binayaran niya rin pala gamit ang sarili niyang pera. Ang kanyang anak ay isang parasitong kumakain sa katawan ng inang kumpanya na hindi niya alam ay pag-aari ng amang kanyang pinalayas. Itigil niyo ang lahat ng subcontracts. Ang utos ni Severino ay mabilis at walang pasubali. Ngayon din, i-freeze ang lahat ng credit lines na nakakonekta sa Maharlika Trust. Gusto kong makita kung gaano katatag ang kanyang imperyo kapag nawala ang pundasong gawa sa aking pagmamahal. Masusunod po, sir. Pero may isa pa. Dugtong ni Attorney Robles. Ang mansong tinitirhan nila, bagaman nakapangalan kay Jovito, ang titulo nito ay hawak pa rin ng trust dahil sa isang non-transferable clause na nilagdaan nyo noon. Sa isang salita nyo lang, maaari silang mapalaya sa loob ng bintana ng 30 araw. Dahan-dahang kinuha ni Severino ang kanyang lumang kahon ng lata na nasa tabi niya. Binuksan niya ito at tinitigan ang tanging litrato ni Elena na hindi masyadong nabasa ng ulan. Ang mukha ng kanyang asawa ay tila nagpapaalala sa kanya ng huling pagkakataon. Huwag muna nating bawiin ang bahay. Wika ni Severino. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin bago ang bagyo. Gusto kong makita kung paano sila kumilos kapag ang gutom ay kumatok sa kanilang pinto. Gusto kong makita kung ang image na pilit nilang pinoprotektahan ay sapat na para palamunin ang kanilang mga tiyan. Habang ang sasakyan ay humihinto sa harap ng isang pribado at sekretong penthouse, isang matinding katahimikan ang bumalot sa loob. Isang gintong pluma ang inabot ni Robles kay Severino.
sa paglagda niya sa dokumento ng immediate asset freeze. Ang kapalaran ni Jovito at Maricel ay tuluyan ng naselyohan. Bago bumaba ng sasakyan, tumingin si Severino sa salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng isang matandang nagmamakaawa. Ang mga ito ay ang mga mata ng isang tagapangulong handang maglinis ng sarili niyang bakuran mula sa mga pesteng sumisira dito. Samantala, sa loob ng mansyon, nakatanggap si Jovito ng isang email na may pulang marka. Ang kanyang muka ay namutla, ang kanyang kamay ay nanginginig, habang binabasa ang balitang, ang kanilang pinakamalaking investor ay biglang nag-withdraw ng lahat ng pondo nang walang pasabi. Sa kabilang silid, masayang nag-order si Maricel ng isang bagong designer bag sa internet. Hindi alam na ang kanyang credit card ay tila isa na lamang piraso ng walang kwentang plastik. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig sa opisina ni Jovito. Ngunit walang nakarinig, kundi ang katahimikan ng gabi. Ang pader na pinagtataguan nila ng kanilang kasinungalingan ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Attorney Robles, huling wika ni Severino bago pumasok sa gusali. Ipadala mo ang opisyal na imbitasyon para sa Grand Gala ng Maharlika Holdings. Siguraduhin mong ang pangalan ni Jovito at Maricel ang nasa tuktok ng listahan. Gusto kong makita nila ang kanilang tagapagligtas at ang kanilang hukom. Ang sikat ng araw sa tanghali ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad sa bawat dumi ng kalsada. Ngunit sa gitna ng plaza ng lungsod, isang puting tolda ang nakatayo na tila ba isang kuta ng kabanalan. Si Maricel, na nakasuot ng isang mamahaling puting dress na tila isang anghel, ay may malawak na ngiti sa harap ng mga lente ng kamera. Ito ang kanyang Community Soup Kitchen. Isang proyektong layunin ay linisin ang kanyang pangalan at ang imahe ng kumpanya ni Jovito matapos ang mga kumakalat na balitang mabuway na ang kanilang pananalapi. We believe in giving back to the community. Ang bawat mangkok ng lugaw na ito ay simbolo ng aming pagmamahal sa mga nangangailangan. Wika ni Maricel sa harap ng mga reporter, habang ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay dahan-dahang naglalagay ng manipis na sabaw sa mga plastik na mangkok. Sa dulo ng mahabang pila, nakatayo si Severino. Suot ang kanyang lumang kamiseta at kupas na pantalon. Inaalalayan niya si Aling Nena, na noon ay bahaging nahihilo dahil sa tindi ng init. Hindi narito si Severino para sa lugaw. Narito siya upang saksihan kung hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang manugang para sa isang mapagpanggap na dangal. Kaunti na lang, Nena, malapit na tayo. Mahinang bulong ni Severino habang nararamdaman ang panginginig ng matanda. Nang makarating sila sa harap, tumama ang paningin ni Maricel kay Aling Nena. Halata ang pagkapagod at pagkayamot sa mukha ni Maricel kapag wala nang nakatutok na kamera sa kanya. Sa isang mabilis na pag-abot ng mangkok, hindi naging maingat si Maricel. Ang mainit na sabaw ay tumapon at humapdi sa balat ng matandang si Nena. Aray! Ang init! Napasigaw si Nena habang ang sabaw ay dumadaloy sa kanyang braso. Ay, sorry! Ang likot niyo kasi, Lola! Mabilis na wika ni Maricel. Ang boses niya ay puno ng iritasyon sa halip na pag-aalala. Ngunit nang mapansin niyang lumingon ang isang cameraman, mabilis niyang binago ang kanyang ekspresyon. Diyos ko, Lola, ayos lang ba kayo? Guard, kumuha kayo ng tissue! Habang pilit na pinupunasan ni Maricel ang braso ni Nena para sa palabas ng kamera, dahan-dahang iniangat ni Severino ang kanyang paningin. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang sandali, tila tumigil ang mundo ni Maricel. Ang kutsarang hawak niya ay bahagyang nanginig. Ang matandang pinalayas niya sa gitna ng bagyo, ang taong gripo na inakala niyang naglaho na sa kalsada, ay nakatayo sa kanyang harap na may mga matang tila nakakakita sa pinakamalalim na lihim ng kanyang kaluluwa. Ikaw, pabulong na wika ni Maricel. Ang kanyang muka ay namutla sa ilalim ng makapal na makeup. Mabilis siyang lumingon sa mga reporter at muling nagumiti.
Excuse me for a moment, may kakausapin lang po akong dating kakilala. Hinila ni Maricel si Severino sa likod ng tolda, malayo sa mga mata ng publiko. Ang kanyang mala-anghel na mukha ay biglang napalitan ng isang anyo na tila isang halimaw na nagangalit. Anong ginagawa mo rito, matanda ka? Sinusundan mo ba kami para ipahiya? Magkano ba ang kailangan mo para tuluyan ka nang mawala sa buhay namin? Hindi sumagot si Severino. Tinitigan lang niya ang kanyang manugang. Ang katahimikan niya ay mas lalong nagpagalit kay Maricel. Alam mo bang dahil sa pagpapakita mo sa party nung isang gabi, muntik nang masira ang deal ni Jovito? You are a curse, Papa. Isang sumpa sa pamilyang ito, singhal ni Maricel. Kinuha niya ang kanyang petaka at kumuha ng isang malutong na 500 piso. Oh, heto. 500 piso. Higit pa yan sa halaga ng buhay mo. Kunin mo ito, umalis ka, at huwag mo nang tatangkain pang magpakita sa amin, lalo na kay Leah. Isusumbong kita sa mga pulis kapag ginulo mo pa kami. Marahas na ay sinaksak ni Maricel ang pera sa bulsa ng kamiseta ni Severino. Tinalikuran niya ang matanda at muling lumabas sa harap ng tolda, bumalik sa pagiging isang matulunging asawa ng negosyante na tila walang nangyari. Lumingon si Severino kay Aling Nena, na noon ay nakaupo sa isang tabi habang hinihipan ang kanyang napasong balat. Dahan-dahang kinuha ni Severino ang kanyang sariling lumang panyo mula sa bulsa. Nilubog niya ito sa malamig na tubig mula sa kanyang bitbit na bote at marahang itinakip sa braso ni Nena. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagmamahal, isang tahimik na panunumpa na ang bawat patak ng luha ng mga taong katulad ni Nena ay pagbabayaran ng mga taong katulad ni Maricel. Sa di kalayuan, isang reporter na may matalas na pang-amoy sa balita ang nakatingin sa kanila. Nakuhanan niya ng litrato ang sandaling iyon. Ang sandali kung saan ang Donya ay nagsusungit sa likod ng tolda, habang ang pulubi ay nagpapakita ng tunay na pagkalinga. May isang bagay sa aura ni Severino na hindi tugma sa kanyang suot na damit. Isang misteryo na tila humihingi ng kasagutan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa opisina ni Jovito, ang tunog ng pagdating ng isang text message ay muling nagdulot ng pang-inginig sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Paunawa mula sa bangko. Ang inyong corporate account ay pansamantalang isinailalim sa investigasyon para sa suspicious financial activities. Ang lahat ng inyong assets ay hindi muna maaaring galawin simula sa oras na ito. Napaupo si Jovito sa kanyang upuan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang lahat ng karangyang ipinapakita ni Maricel sa labas ay tila isang malaking bula na unti-unting pumuputok. Sa kabilang dulo ng linya, ang tanghing naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling mabilis na tibok ng puso. Ang tunog ng isang taong unti-unting nawawalan ng lahat, habang ang taong tunay na nagmamay-ari ng lahat ay tahimik na naghihintay sa kanyang huling hakbang. Ang bawat ingay ng bentilador sa kanyang opisina ay tila isang mapanuyang bulong para kay Jovito. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop, kung saan ang mga numerong kulay pula ay tila mga sugat na hindi tumitigil sa pagdurugo. Sinubukan niyang tawagan ang manager ng bangko. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang malamig na tinig ng isang sekretarya na nagsasabing ang lahat ng kanilang opisyal ay kasalukuyang nasa isang importante at hindi pwedeng maisturbong pagpupulong. Hindi ito maari, pabulong na wika ni Jovito. Ang kanyang mga palad ay malamig pa sa yelo at puno ng malagyat na pawis. Isang gabi lang ay biglang naglaho ang lahat ng aming kredito. Sino ang may sapat na kapangyarihan para gawin ito? Sa kabila ng kanyang takot, isang bahagi ng kanyang isipan, ang pilit na nagbubura sa imahe ng kanyang ama na nakaluhod sa ulan. Pinili niyang isipin na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lamang ng sistema. Isang pagsubok na malalampasan din niya. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang alaala ng malamig na titig ni Severino ay tila isang aninong hindi siya tinatantanan. Samantala,
Sa gitna ng isang mamahaling tindahan ng alahas sa Makati, tila walang kamalay-malay si Maricel sa dumarating na sakuna. Nakaupo siya sa isang malambot na silyang balat, habang ang isang sales assistant ay maingat na inilalapag sa kanyang harap ang isang kwintas na puno ng mga kumikinang na diamante. "Ma'am, ito po ang pinakabagong piraso mula sa aming koleksyon. Bagay na bagay po ito sa inyong isusuot para sa Grand Gala ng Maharlika Holdings mamaya." Magalang na wika ng assistant. Kinuha ni Maricel ang kwintas at itinapat sa kanyang leeg habang tumitingin sa salamin. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Kukunin ko ito. Isang investment ito para sa image ng pamilya. Hindi tayo pwedeng magmukhang kawawa sa harap ng mga tunay na maharlika." Nang yabot niya ang kanyang gintong credit card, isang mahabang sandali ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tunog ng card machine na naglalabas ng maliit na papel ay hindi narinig. Sa halip ay ang banayad na boses ng cashier. "Pasensya na po, ma'am, ngunit decline po ang inyong card. Baka po may iba kayong gagamitin?" Bahagyang namula ang mukha ni Maricel. Ngunit mabilis niya itinago ang kanyang paggahiya sa likod ng isang mataray na tingin. "Glitch lang yan ng bangko. Heto, gamitin mo ang aking personal savings card. Siguraduhin mong maayos ang pagkakabalot niyan." Hindi niya alam na ang bawat sentimong inilalabas niya sa oras na yon ay ang huling natitirang hininga ng kanilang yaman. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang presidential suite sa isang tagong hotel, isang ganap na kakaibang ritual ang nagaganap. Nakatayo si Severino sa harap ng isang malaking salamin. Ang kanyang buhok na dating madungis at magulo ay maingat na ginupit at inayos. Ang kanyang balat, na sunog sa hirap at paggawa, ay tila nagkaroon ng bagong buhay matapos ang isang mahabang pahinga. Isang pangkat ng mga bihasang mananahi ang dahan-dahang isinuot sa kanya ang isang itim na tuxedo na gawa sa pinakamahal na tela mula sa Italya. Ang bawat tahi ay perpekto, bawat lupi ay maingat na inayos. Habang tinitingnan ni Severino ang kanyang sarili, hindi na niya nakikita ang matandang nagkakalat sa sala ni Maricel. Ang nakikita niya ay ang lalaking nagpatayo ng mga dambuhalang gusali mula sa wala. "Tagapangulo, tapos na po ang paghahanda," wika ni Attorney Robles habang iniaabot ang isang gintong relo. Tumango si Severino. "Ang bulsa sa tapat ng aking puso. Siguraduhin mong malalim ito." Kinuha niya ang maliit at lumang litrato ng kanyang asawa, ang tanging bagay na naisalba niya sa ulan, at maingat na inilagay ito sa loob ng kanyang tuxedo. "Elena, ngayong gabi, sasamahan mo akong linisin ang dumi sa ating tahanan." Habang papalubog ang araw, ang mansyon ni Jovito ay tila isang malungkot na kaharian. Sa loob ng silid ng bata, nakaupo si Lia sa sahig. Yakap-yakap ang isang lumang unan na dati ay ginagamit ni Severino sa dirty kitchen. Inilapit niya ang kanyang maliit na bibig sa isang laruang telepono at nagsimulang bumulong. "Lolo, nasaan ka na po? Sabi ni Mama, nagbakasyon ka raw. Pero alam ko pong pinalayas ka nila. Lolo, miss na miss ko na po ang kwento mo tungkol sa mga bituin. Sana po ay hindi ka nilalamig kung nasaan ka man." Isang maliit na luha ang pumatak mula sa mata ng bata, bumagsak sa unan na amoy ng kanyang lolo, isang amoy ng pagmamahal na hinaluan ng pawis at sakripisyo. Hindi narinig ni Jovito ang bulong ng kanyang anak. Dahil abala siya sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa labas, ang tunog ng makina ng kanilang sasakyan ay tila isang hudyat. Nang simula ng isang pagtatanghal. "Handa ka na ba, Jovito? Ngayong gabi, magbabago ang lahat," wika ni Maricel. Habang pababa ng hagdan, kumikinang ang kanyang mga diamante sa ilalim ng liwanag. "Oh, magbabago ang lahat," sagot ni Jovito. Hindi alam ang tunay na kahulugan ng kanyang sariling mga salita. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay puno ng liwanag at ingay ng mga piling panauhin. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa pulang alpombra
ay tila isang martsa patungo sa isang hindi maiiwasang tadhana. Nang pumasok sina Jovito at Maricel, itinaas nila ang kanilang mga ulo. Pilit na ipinapakita ang isang kapangyarihang wala na sa kanilang mga kamay. Ngunit sa itaas, sa isang pribadong balkonahe na natatakpan ng makapal na kurtina, nakatayo ang isang lalaking nakatingin sa kanila mula sa itaas. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng VIP room ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang hukom. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay dahan-dahang lumabas, tila isang apoy na handang tumupok sa bawat kasinungalingan. Lumingon ang lahat nang ang announcer ay magsimulang magsalita sa mikropono. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Mga Ginoo at mga ginang, ikinararangal naming ipakilala ang tunay at nag-iisang tagapangulo ng Maharlika Holdings. Huminto ang paghinga ni Jovito. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya nang marinig ang tunog ng isang gintonggay na tumatama sa sahig. Isang ritmo na tila pamilyar, ngunit puno ng isang bagong lakas. Ang buong Grand Ballroom ay isang dagat ng kumikinang na mga alahas at mga pilit na ngiti. Si Maricel, na tila isang reyna sa gitna ng kanyang pansamantalang kaharian, ay nakaupo sa isang lamesang napapaligiran ng mga tinatawag niyang kaibigan, mga babaeng kasing uhaw niya sa atensyon at yaman. "Oh, darling, that necklace is simply divine!" Papuring wika ni Ginang de los Reyes, habang ang mga mata nito ay puno ng inggit. "Desulting?" sagot ni Maricel, sabay haplos sa mga diamanteng nakasabit sa kanyang leeg. Binili lang ito ni Jovito bilang isang maliit na regalo. Alam mo na, kapag malaki ang kita ng kumpanya, kailangan ding ipakita sa labas para lalong lumakas ang tiwala ng mga investor. Hindi tulad ng iba dyan na kailangan pang mag-ipon para lang sa isang maliit na hikaw. Ang huling mga salita ay tila isang patutsada na may malinaw na direksyon. Ngunit itinago ito ni Maricel sa likod ng isang matamis na tawa. Sa bawat salitang binibitawan niya, tila lalo siyang lumalayo sa realidad ng kanilang bumabagsak na pananalapi. Para sa kanya, ang gabing ito ay ang huling pagkakataon upang patunayan sa lahat na sila pa rin ang nasa tuktok. Sa kabilang dako, nakatayo si Jovito malapit sa isang haligi. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi niya magawang inumin. Ang kanyang atensyon ay nasa isang sulok kung saan nag-uusap ang dalawang matandang negosyante. Narinig ko na ang tagapangulo raw ng Maharlika ay isang taong may matinding prinsipyo. Bulong ng isang negosyante. Galit na galit daw yan sa mga taong tumatalikod sa pamilya para sa pera. "Totoo yan," sagot ng isa. Ang sabi-sabi, galing daw siya sa wala. Isang taong binuo ang kanyang imperyo mula sa pawis at pagtitiis. Kaya naman, ayaw na ayaw niya sa mga taong madaling makalimot sa kanilang pinanggalingan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Jovito. Napahigpit ang kanyang kapit sa baso. Ang lamig nito ay tila gumagapang sa kanyang mga ugat. Pilit niyang iwinaksi ang mga salitang yon. Ngunit ang imahe ng kanyang ama ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Ang amang galing sa wala? Ang amang binuo ang kanyang buhay para lamang sa kanya. Ang amang tinalikuran niya sa gitna ng bagyo. Biglang dumilim ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang mahinang tunog ng piano ang nagsimulang tumugtog na sinundan ng isang spotlights na tumutok sa entablado. Tumahimik ang lahat. Mga Ginoo at mga ginang, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Matapos ang isang dekada ng pananahimik, ngayong gabi, ang oras ng paghihintay ay tapos na. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang pundasyon, ang haligi, at ang tunay na kaluluwa ng Maharlika Holdings. Ang lahat ng mga mata ay napako sa tuktok ng malaking hagdanan na natatakpan ng pulang alpombra. Narinig ang isang marahan, ngunit matatag na tunog. Ang dahan-dahang pagtama ng isang gintong tungkod sa marmol na sahig. Ang tunog na iyon ay tila may sariling bigat,
isang ritmo na nagpapatigil sa bawat tibok ng puso sa silid. Unang lumitaw ang isang pares ng kumikinang na itim na sapatos na gawa sa katad na sinundan ng isang perpektong plansadong pantalon. Habang dahan-dahang bumababa ang lalaki, unti-unting lumitaw ang kanyang buong anyo, isang figura ng kapangyarihan na balot sa isang itim na tuxedo. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Hindi siya nakatingin sa kahit na sino. Ang kanyang mga mata, na dati laging nakayuko sa kahihiyan, ay ngayon ay malamig at matalim. Tila sinusuri ang bawat mukha sa karamihan. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin sa malaking LED screen sa likod ng entablado, kung saan nakasulat ang The Elena Alarcon Foundation, isang bahagyang paglambot ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang saglit na paggunita, isang tahimik na pag-aalay. Sino siya? Bulong ng mga tao sa paligid. Hindi ko siya kilala. Isa ba siyang dayuhan? Ngunit sa gitna ng lamesa ni Maricel, ang baso sa kamay ni Jovito ay unti-unting dumulas. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang bawat pagtama ng tungkod sa sahig ay tila isang malakas na martilyo na dumudurog sa pundasyon ng kanyang mundo. Hindi maaari. Ang tanging naibulong niya sa kanyang sarili. Narinig ni Maricel ang sinabi ng kanyang asawa. Tiningnan niya ang lalaki sa hagdanan at isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Ano ka ba, Jovito? Lasing ka na ba? Yan lang ang matandang pulubi na pinalayas natin. Anong ginagawa ng baliw na yan dito? Sino ang nagpapasok sa kanya? Tumayo si Maricel, puno ng galit at pagkamuhi. Kinuha niya ang isang baso ng pulang alak mula sa lamesa. Sa kanyang isipan, ito na ang perpektong pagkakataon upang tuluyan ng ipahiya ang matandang sumisira sa kanilang buhay. Habang ang lahat ay nakatitig sa entablado, naghihintay sa pagpapakilala, si Maricel ay dahan-dahang humakbang patungo sa hagdanan, handang ibuhos ang alak sa mukha ng matanda sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabagal na paglalakbay patungo sa kanyang sariling paghuhukom. Ang bawat hakbang ni Maricel sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang martsa ng isang bulag na nagnanais hamunin ang liwanag. Hawak niya ang baso ng alak ng may panging inig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagngangalit na puot na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Para sa kanya, ang matandang nasa tuktok ng hagdanan ay ang mansang nais niyang burahin sa kanyang perpektong buhay. Security! Ano ang ginagawa ng basuring ito rito? Ang gulo ni Maricel na bumasag sa katahimikan ng buong ballroom. Ang lahat ng mga mata ay dahan-dahang lumipat mula sa entablado patungo sa kanya. Hindi niyo ba nakikita? Isang madungis at baliw na matanda ang nakapasok sa inyong prestihiyosong okasyon. He is a trespasser, isang magnanakaw na pilit sumisira sa dangal ng pamilya Alarcon. Patuloy ang pag-akyat ni Maricel sa mga unang baetang ng hagdan. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na sumasugat sa pandinig ng mga piling panauhin. Si Severino ay nanatiling nakatayo, walang kibo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gintong tungkod. Ang kanyang mukha ay tila isang lilok ng bato. Walang emosyon, ngunit puno ng isang nakakabinging awtoridad. Nang marating ni Maricel ang tapat ni Severino, itinaas niya ang kanyang kamay, handang isaboy ang pulang alak sa mukha ng matanda. Diyan ka nababagay, sa putikan! Balik sa kalsada, matanda! Ngunit bago pa man dumapo ang alak, isang matigas na kamay ang humablot sa braso ni Maricel. Ang baso ay dahan-dahang ngiwalay sa kanyang pagkakahawak, bumagsak sa marmol na sahig at ang pulang likido ay kumalat na tila dugo sa puting bato. Walang tunog ng pagkabasag ang narinig sa pandinig ni Maricel. Tila naging bingi siya sa gitna ng kanyang pagkagulat. Bitawan mo ako! Sino ka ba? Sigaw ni Maricel sa lalaking pumigil sa kanya. Ako si Attorney Robles,
ang legal na kinatawan ng kumpanyang ito. Ang boses ng abogado ay malamig at puno ng pagbabanta. Dahan-dahan niyang binitawan ang braso ni Maricel at lumapit kay Severino. Sa harap ng daan-daang tao, yumukod ng napakababa ang abogado. Chairman Alarcon, humihingi po kami ng paumanhin sa kaguluhang ito. Handa na po ang podium para sa inyong talumpate. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Jovito. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas. At kung hindi lamang siya nakahawak sa lamesa, ay tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Ang bawat salitang binitawan ng abogado ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang diwa. Chairman, pabulang na wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng pangangatog. Hindi maaari. Isang pagkakamali ito. Matanda, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na isa ka lang pulube. Dahan-dahang ibinaling ni Severino ang kanyang tingin kay Maricel. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nagsalita ang matanda. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng isang pait na naging kristal sa loob ng maraming taon. Ang pulubing tinutukoy mo ay ang taong nagbigay sa iyo ng bawat alahas na suot mo ngayon, simula ni Severino. Ang kanyang mga mata ay lumingon kay Jovito na noon ay nakatitig sa kanya ng may matinding takot. Ang matandang amoy lupa na itinapon niyo sa kalsada ay ang taong bumuo ng pundasyon ng kumpanyang inaakala mong sa iyo, Jovito. Naglakad si Severino patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagpapahiwatig ng katapusan. Kinuha niya ang mikropono. Ang lahat ng mga panauhin ay nanatiling tahimik, ni walang mangahas na huminga ng malakas. 10 taon akong nanahimik, patuloy ni Severino. 10 taon kong pinanood ang aking anak mula sa dilim. Gusto ko sanang makita kung paano niya gagamitin ang kanyang tagumpay upang tumulong sa iba. Ngunit ang nakita ko ay isang lalaking nabulag ng kinang ng pera at isang babaeng ang puso ay mas matigas pa sa brilyanteng kanyang ipinagmamalaki. Tumingin si Severino sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na lungkot na mas masakit pa sa galit. Kagabi, sa gitna ng ulan, tinanong kita kung sino ako. Ang sabi mo, hindi kita kilala. Ngayong gabi, Jovito, tutuparin ko ang iyong hiling. Inabot ni Severino ang isang folder kay Attorney Robles. Ipahayag ang desisyon ng board. Tumayo si Attorney Robles sa gitna at binasa ang dokumento. Simula sa oras na ito, ang lahat ng pondo, assets, at maging ang pangalan ng Jovial Solutions ay opisyal ng binabawi ng Maharlika Holdings. Ang lahat ng mga pautang at credit lines ay kanselado. At higit sa lahat, huminto ang abogado at tumingin kina Jovito at Maricel. Ang mansyong inyong tinitirhan ay opisyal ng idinadeklarang pag-aari ng The Elena Alarcon Foundation. Isang malakas na singhaling ng gulat ang kumalat sa buong ballroom. Si Maricel ay napasandal sa haligi. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang leeg. Tila ba ang kwintas na suot niya ay biglang naging isang nakakasakal na kadena. Si Jovito ay dahan-dahang lumapit sa entablado. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Papa, patawad! Hindi ko alam. Patawarin mo ako, Papa! Pagsusumamo ni Jovito. Ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Tumingin si Severino sa kanyang anak, isang huling tingin bago siya tumalikod. Ang patawad ay hindi kinukuha sa harap ng maraming tao para sa iyong image, Jovito. Ang patawad ay pinaghihirapan sa gitna ng ulan kung saan mo ako iniwan. Habang nagkakagulo ang mga reporter at ang mga panauhin, dahan-dahang lumabas si Severino sa entablado, iniwan ang kanyang anak, at manugang, sa gitna ng kahihiyang, sila rin ang nagtanim. Ngunit sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang bigat ng folder sa kanyang kamay.
ang dokumento para sa huling hakbang na hindi pa alam ng lahat. Sa loob ng folder, may isang nakasulat na memo. Simulan ang reconversion ng mansyon. Gawin itong tahanan para sa mga inabandunang magulang sa loob ng 48 oras. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang kumot na bumalot sa bawat hininga ng mga panauhin. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng mga aircon at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Jovito, na tila isang tambol na nagbababadya ng kamatayan. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat butil ng pawis at panginginig sa mukha ni Maricel at Jovito. Hindi ito totoo! Isang panaginip lang ito! Ang histerikong sigaw ni Maricel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Jovito, gawin mo ang nararapat! Bakit ka nakatitig lang dyan? Sabihin mo sa kanila na nagbibiro lang ang matandang yan. Ngunit si Jovito ay tila isang estatwa ng asin. Nakaluhod siya sa harap ng entablado, ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang muka, habang ang mga luha ay dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang ama ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakaidlip sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang asawa. Attorney Robles, simulan na ang proseso. Ang malamig na utos ni Severino. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang matatag na kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tumango ang abogado at humarap sa mga panauhin. Bit-bit ang isang tumpok ng mga legal na dokumento. Dahil sa mga nakuhang ebidensya ng maling paggamit ng pondo ng Maharlika Holdings at ang hindi autorisadong pag-utang gamit ang mga assets na hindi naman pag-aari ni Ginoong Jovito, ang kumpanyang Jovial Solutions ay opisyal ng isa sa ilalim sa liquidation. Ang lahat ng kagamitan, mula sa mga sasakyan hanggang sa huling piraso ng office chair, ay kukunin ng bangko. Lumapit ang ilang mga unipormadong aniba ng seguridad sa lamesa ni Maricel. Ang bawat hakbang nila sa sahig ay tila isang hudyat ng katapusan. Sa harap ng lahat, dahan-dahang lumapit ang isang opisyal kay Maricel. Ginang Alarcon, kailangan po naming bawiin ang kwintas at mga singsing na suot nyo ngayon. Wika ng opisyal sa isang neutral na tono. Ang mga ito ay binili gamit ang corporate funds na kasalukuyang naka-freeze. Ang mga ito ay itinuturing na ebidensya ng pananamsam. Anong sabi mo? Magnanakaw? Ang sigaw ni Maricel habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang leeg. Huwag niyo akong hawakan. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang reyna ng bahay na ito. Wala ka ng bahay, Maricel. Ang boses ni Severino ay pumutol sa ingay. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado. Ang kanyang gintong tungkod ay lumilika ng isang matatag na ritmo sa sahig. Ang mansyong ipinagmamalaki mo ay magiging isang tahanan para sa mga taong tinawag mong amoy lupa. Sa loob ng 48 oras, kailangan niyo nang lisanin ang lugar na iyon. Wala kayong dadalhin, kundi ang mga damit na isinuot niyo noong pumasok kayo sa buhay ko. Napaupo si Maricel sa sahig. Ang kanyang mariyang gown ay kumalat sa marmol na tila isang basahang walang kwenta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang ang mga diamante sa kanyang leeg ay tila unt-unting nagiging mga kadenang sumasakal sa kanya. Ang kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng mga taong dati kinaluluguran niya ay mas masakit pa sa anumang sampal. Papa, maawa po kayo. Ang pabulong na pagsusumamo ni Jovito habang pilit niyang inaabot ang dulo ng taksido ng kanyang ama. Saan kami pupunta? Paano ang anak ko? Paano si Lia? Tumigil si Severino sa paglalakad. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang apo ay tila isang tusok sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang litrato ni Elena. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang mapuno ng luha, ngunit pinigil niya ito. Si Lia ay hindi niyo pag-aari para gamiting panakot sa akin, Jovito, wika ni Severino.
Pinalaki ko ang aking apo na may malinis na puso. Ngunit sa ilalim ng bubong niyo, unti-unti niyo siyang tinuturuan ng kasamaan. Ang bata ay mananatili sa ilalim ng aking pangangalaga hanggat hindi niyo pa napapatunayan na karapat-dapat kayong maging magulang. Biglang tumayo si Maricel. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang makeup ay humahalo na sa kanyang mga luha ng galit. Isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Akala mo ba ay ganun kadali iyon, matanda? Ang hamon ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng isang desperadong banta. Hindi mo kailanman makukuha si Lia sa akin. Bago mo pa marating ang mansyon, sisiguraduhin kong wala ka ng aabot ang apo. Kung mawawala sa akin ang lahat, sisiguraduhin kong mawawala rin sa iyo ang kaisa-isang bagay na nagpapatibok sa puso mo. Napatigil ang lahat. Ang banta ni Maricel ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong ballroom. Ang mga mata ni Severino ay lumaki sa matinding takot at pangamba. Mabilis ning nalingon si Attorney Robles. Ang mga gwardiya sa mansyon, tawagan mo sila! Ang sigaw ni Severino. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng panghinginig. Sir, hindi po sumasagot ang linya sa mansyon. Ang sagot ni Robles matapos ang ilang segundo. Ang kanyang muka ay namumutla habang nakatitig sa kanyang cellphone. May ulat po na nawalan ng kuryente at ang lahat ng komunikasyon sa loob ng subdivision ay naputol. Isang mabilis na pagnihisi ang gumuhit sa mukha ni Maricel bago siya tuluyang bumagsak sa kawalan ng malay. Iniwan si Severino na nakatayo sa gitna ng entablado habang ang takot ay unting lumalamon sa kanyang bagong nahanap na kapangyarihan. Ang tunog ng ulan sa labas ng hotel ay nagsisimulang lumakas muli. Tila isang babala ng isa pang mas malaking bagyong parating. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang malakas na yabag ng mga bota sa marmol na sahig ng mansyon ay tila isang malupit na gising mula sa isang marangyang panaginip. Hindi pa natatapos ang gabi, ngunit ang bawat sulok ng tahanang iyon ay puno na ng mga estrangerong may hawak na listahan at mga selyo ng korte. Ang bawat mamahaling florera, ang mga painting na binili ni Maricel sa mga subasta, at maging ang mga kurtinang gawa sa seda, ay isa-isang nilalagyan ng marka ng pagkakakumpiska. Hindi! Huwag niyo yang hawakan! Akin yan! Binili ko yan gamit ang sarili kong pera! Ang histerikong bulyaw ni Maricel habang pilit niyang hinahablot ang isang designer bag mula sa kamay ng isang sheriff. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang muka dahil sa pawis at luha ng pagnangalit. Sa gitna ng kaguluhan, nakasandal si Maricel sa dingding, pilit na itinatago sa loob ng kanyang damit ang isang maliit na lalagyan ng mga alahas na diamante. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, parang isang hayop na nasusukol sa kanto. Sa kanyang isipan, ang bawat gamit na kinukuha sa kanya ay tila piraso ng kanyang sariling balat na binabalata ng buhay. Maricel, tama na, nakakahiya na, ang mahina at paos na tinig ni Jovito. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakatingin sa kanyang asawa na tila ngayon, lang niya talaga ito nakilala. Tingnan mo ang sarili mo. Ang bahay natin ay guguho na. Ang tatay ko ay itinaboy natin. Pero ang inaalala mo pa rin ay ang mga bag at alahas mo? Wala ka bang puso? Puso? Ang puso ay hindi nakakabili ng pagkain, Jovito, ang talak ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Kung hindi ka sana naging lampang anak, hindi tayo hahantong sa ganito. Kasalanan mo ito. Kasalanan ng tatay mong baliw. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang malaking cabinet ang narinig sa itaas na palapag na sinundan ng malamig na katahimikan. Sa pintuan ng mansyon, lumitaw ang anino ni Severino. Nakatayo siya doon, hawak ang kanyang gintong tungkod, habang ang ulan sa kanyang likuran ay tila isang madilim na kurtina. Hindi siya pumasok sa loob, nanatili lamang siya sa hangganan ng pintuan. Tila ba ayaw niyang madumihan ang kanyang mga paa ng espiritu ng kasakimang namamayani sa loob. Mayroon kayong isang oras. Ang boses ni Severino ay mababa, ngunit umaalinganggaw, puno ng otoridad na hindi mababali. Isang oras para kunin ang inyong mga personal na gamit.
Yung mga gamit na dinala nyo noong wala pa kayong kahit na ano. Pagkatapos nyon, ang pintuang ito ay tuluyan ng isasara para sa inyo. Eksakto sa paraang ginawa nyo sa akin nung gabing iyon. Hindi nagawang sumagot ni Jovito. Yumuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Dahan-dahang lumakad si Severino patungo sa dulo ng bahay. Patungo sa dirty kitchen na naging bilangguan niya sa loob ng maraming taon. Sa loob ng masikip na silid na iyon, tinitigan ni Severino ang kanyang lumang papag. Gamit ang kanyang panyo, dahan-dahan niyang pinunasan ang alikabok sa ibabaw ng manipis na unan. Hindi siya naghihigante. Tinatapos lamang niya ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ang bawat haplos niya sa lumang kagamitan ay tila isang pakikipag-usap sa kanyang yumaong asawa, isang paghingi ng paumanhin dahil kailangan niyang saktan ang kanilang anak upang ito ay muling matutong maging tao. Tagapanggulo? Ang tawag ni Attorney Robles nakakarating lang. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala. Nasaan si Lia? Ang mabilis na tanong ni Severino. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Iyon po ang problema, sir. Ang sagot ng abogado. Ang kanyang boses ay nangangatal. Hinalughog na po namin ang buong mansyon. Ang silid ng bata, ang garden, maging ang quarters ng mga katulong. Wala po si Lia. Ang yaya niya ay nakitang nakatali sa banyo at sinabing may kumuha raw sa bata bago pa kami dumating. Tila tumigil ang mundo ni Severino. Ang tungkod sa kanyang kamay ay muntik ng mabitawan. Mabilis siyang lumabas patungo sa sala at hinarap si Maricel na noon ay pilit pang itinatago ang mga ninakaw na alahas. Nasaan ang apo ko, Maricel? Nasaan si Lia? Ang sigaw ni Severino. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Tumawa ng mapait si Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sabi ko sa'yo, matanda, kung mawawala sa akin ang lahat, sisiguraduhin kong mararamdaman mo rin ang mawalan. Hanapin mo siya sa gitna ng dilim. Gaya ng ginawa mo nung pinalayas ka namin. Sa gitna ng tensyon, isang katulong ang patakbong pumasok mula sa likuran, humihingal at basang-basa ng ulan. Ang bata ay wala sa kanyang silid. Ang bintana po ay bukas at ang kanyang paboritong gobong ay nasa labas. Nakalubog sa putikan. Lahat ay napatakbo patungo sa bintana ng silid ni Lia. Sa ilalim ng malamig at malakas na buhos ng ulan, ang tanging nakikita ay ang madilim na kalsada at ang tunog ng hangin na tila isang mahabang pagtangis. Ang bakanteng silid ay tila isang malaking sugat na bumukas sa puso ni Severino. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, ang pinakamahalagang kayamanan niya ay nawawala sa gitna ng bagyong siya rin ang nagpasimula. Nasaan si Lia? Ang tanong na iyon ay tila isang echo na hindi humihinto sa loob ng nagnangalit na gabi. Wala na si Lia sa silid niya. Nasaan ang anak ko? Maricel, anong ginawa mo sa anak ko? Ang boses ni Jovito ay tila isang sugat na bumukas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tumakbo siya patungo sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Doon, sa ilalim ng malamig na buhos ng ulan, nakita niya ang isang maliit na anino ng gobong na nakalubog sa putikan. Ang kaisa-isang kaibigan ni Lia sa loob ng malaki at malamig na mansyong iyon. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Ang mansyong ito ay simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang image na pilit niyang pinoprotektahan. Ngunit ngayon, ang bawat kanto ng bahay ay tila bumubulong ng kanyang mga pagkakasala. Habang ang mga pulis ay nagkakagulo sa paligid, dahan-dahang lumabas si Severino sa ulan. Hindi niya alintana ang basa. Hindi niya alintana ang lamig. Pinulot niya ang gobong at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng tela ng laruan ay amoy ng luha ng kanyang apo. Jovito, tingnan mo ang ginawa mo. Ang mahinang vika ni Severino. Ang boses niya ay halos malunod sa tunog ng ulan. Pinrotektahan mo ang iyong yaman.
pero hinayaan mong mamatay sa takot ang sarili mong dugo. Nanigas si Jovito sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang natutulog na budi. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na hindi man lang nagawang hawakan ng kanyang anak dahil abala sa pagbibilang ng pera. Isang matinding pait ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang uri ng pagsisisi na tila nagnanahaw ng kanyang binuong pagkatao. Hindi ko ginusto ito pa. Hindi ko ginusto. Ang tanging naisambit ni Jovito bago siya napaluhod sa putikan, sa mismong lugar kung saan niya iniwan ang kanyang ama noong nakaraang gabi. Nabalik lamang ang diwa ni Severino nang maalala niya ang isang tagong lugar. Robles, dalhin niyo ako sa kapilya sa Tondo. Doon siya nagpunta. Mabilis na nagmaneho ang sasakyan sa gitna ng baha at dilim. Nang makarating sila sa lumang kapilya, nakita nila si Lia na nakaupo sa isang sulok, nanginginig sa ginaw habang inaalalayan ni Aling Nena. Nang makita ni Lia si Severino, mabilis itong tumakbo at yumakap sa binti ng matanda. "Lolo! Ayoko na pong gumalik doon. Nakakatakot si Mama. Lagi siyang sumisigaw tungkol sa pera." Ang iyak ng bata na tila humihiwa sa puso ng bawat nakakarinig. Lumapit si Jovito. Ang kanyang muka ay basang-basa ng ulan at luha. "Lia, anak, halika na. Uuwi na tayo. Sorry si Papa." Ngunit bago pa man makalapit si Jovito, nagsisigaw si Lia at nagtago sa likod ni Severino. "Huwag! Ayoko kay Papa! Masama si Papa! Pinalayas niya si Lolo sa ulan! Baka palayasan niyo rin ako!" Ang mga salitang iyon mula sa sariling anak ay mas masakit pa sa anumang pagkakalugi ng kumpanya. Napahinto si Jovito. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Nawala ang kanyang kumpanya. Nawala ang kanyang asawa. At ngayon, ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng tapat ay natatakot na sa kanya. Umalis si Jovito sa kapilya ng hindi lumilingon. Naglakad siya sa gitna ng kalsada, walang patutunguhan, habang ang ulan ay patuloy na humahagupit sa kanyang katawan. Narating niya ang isang tulay, kung saan sa ibaba ay mabilis na dumadaloy ang maruming tubig ng ilog. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Tiningnan ang huling litrato nilang tatlo ni Maricel at Lia, at pagkatapos ay marahas itong pinunit. Tumingin si Jovito sa ibaba. Ang dilim ng tubig ay tila isang pangako ng katahimikan para sa kanyang nagdurusaing isipan. Humakbang siya sa gilid ng tulay. Ang kanyang mga mata ay walang makitang liwanag sa kinabukasan. Ano pa ang halaga ng buhay kung ang sarili mong anak ay itinuturing kang isang halimaw? Nakatayo si Jovito sa gilid ng tulay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal habang ang hangin ay marahas na humahampas sa kanyang basang damit. Ang dilim ng tubig sa ibaba ay tila isang bukas na bisig na nangangakong tatapusin ang lahat ng kanyang pait. Isang hakbang na lamang at ang kahihiyang kumakain sa kanyang kaluluwa ay maglalaho na. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabitawan ang kanyang huling pagkapit, naramdaman niya ang isang matitigas na braso na bumuhat sa kanya pabalik sa semento. "Bitawan niyo ako! Hayaan niyo na akong mamatay!" Ang sigaw ni Jovito. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nagpupumiglas sa mga tauhan ng seguridad na ipinadala ni Severino. Ang kamatayan ay para sa mga duwag, Jovito. Isang madaling paraan para takasan ang utang na dapat mong bayaran. Napaangat ang tingin ni Jovito. Nakatayo sa harap niya si Severino, payong-payaw ng isang bodyguard. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng katatagan sa gitna ng unos. Walang awa sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng disiplina na tila nagtuturo sa isang batang muling nagsisimulang lumakad. "Papa, bakit? Wala na akong mukhang ihaharap sa inyo. Sa anak ko." Hikbi ni Jovito habang nakaluhod sa basang kalsada. "Hindi mo mababayaran ang sugat sa puso ng iyong anak
sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Ang boses ni Severino ay mababa, ngunit puno ng bigat. Mabubuhay ka, Jovito. Mabubuhay ka upang maranasan kung paano maglingkod, kung paano maging anino, at kung paano muling buiin ang isang pangalang dinumihan mo. Yan ang iyong parusa. At yan din ang iyong tanging pagkakataon para sa kaligtasan. Lumipas ang ilang linggo. Ang mansong dati ay simbolo ng kasakiman at wad na karangyaan ay dahan-dahang nagbago. Ang malaking gintong karatula sa harap na may pangalang Alarcon ay tinanggal. Sa halip, isang kahoy na karatula ang isinabit na may mga titik na masuyong inukit. Tahanan ng pag-asa. Ang bawat marangyang silid na dati, ipuno ng mga kagamitang pangkisap mata lamang, ay ginawang mga silid tulugan para sa mga inabandunang magulang. Ang sala, kung saan pinalaya si Severino, ay naging isang malawak na lugar para sa kwentuhan at tawanan ng mga matatandang walang matuluyan. Si Aling Nena ang naging tagapamahala ng kusina, kung saan ang amoy ng mainit na kape at masarap na tinapay ay laging humahalimuyak sa paligid. Isang hapon, habang masayang pinapanood ni Severino ang kanyang mga panauhin na naglalaro ng dama, dahan-dahan niyang kinuha ang malaking painting ng isang abstract na sining mula sa dingding. Sa halip, inilagay niya roon ang isang lumang litrato ni Elena. Ang ngiti ng kanyang asawa sa larawan ay tila nagbibigay ng basbas sa bawat sulok ng bagong tahanan. Elena, narito na tayo. Ang ating bahay ay puno na ng pagmamahal. Pabulong na wika ni Severino. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplo sa salamin ng kwadro. Samantala, sa isang malayong bayan, sa isang maliit at madungis na kanto malapit sa palengke, isang babae ang abalang naglilinis ng mga maruruming lamesa sa isang karinderya. Ang kanyang mga kamay, na dati ipuno ng mga mamahaling diamante, ay ngayon ay puno ng mga kalyo at sugat mula sa matatapang na sabon. Si Maricel. Ang bawat sigaw ng kanyang amo ay tila isang sampal sa kanyang dati ay mataas na lipad. Ang bawat tirang pagkain na kailangan niyang kainin ay tila isang paalala ng bawat mangkok ng lugaw na itinapon niya noon. Ang karma ay hindi mabilis. Ngunit ito ay tila isang aninong laging nakabuntot. Sa bawat hakbang niya sa hirap. Sa tahanan ng pag-asa, isang misteryo ang dahan-dahang umuusbong. Tuwing madaling araw, bago pa man magising ang mga matatanda, isang lumang kariton ang dumarating sa gate. Ang tao sa likod ng kariton ay laging nakasuot ng kupas na jacket at ang mukha ay natatakpan ng isang sombrero. Iniiwan niya ang mga giit ng sariwang gulay at prutas, mga pinakamagandang ani mula sa malalayong bukid, nang walang hinihinging bayad. Nakatitig si Severino mula sa bintana ng kanyang silid sa itaas. Nakikita niya ang bulto ng lalaki sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang bawat galaw nito ay tila pamilyar. Ang bawat pagbuhat ng mabibigat na sako ay tila isang uri ng penitensya. Hindi lumalapit si Severino. Hindi rin siya nagtatanong. Alam niya ang bawat paltos sa mga kamay na yon. Alam niya ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa lupa. Nang matapos ang lalaki sa pagbababa ng mga supplies, tumigil ito sandali sa harap ng gate. Inalis niya ang kanyang sombrero, inayos ang kanyang buhok na basa ng hamog, at tumingin sa itaas. Sa bintana, kung saan nakatayo ang kanyang ama. Isang maikling sandali ng pagkilala, isang tahimik na pagsusumamo, bago siya muling tumalikod at hilang-hila ang kanyang mabigat na kariton patungo sa kadiliman. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Severino. Ang yaman ay maaaring mawala sa isang iglap, ngunit ang pagkatao ay muling nabubuo sa bawat sakripisyong ginagawa ng walang nakakakita. Ang tahanan ng pag-asa ay hindi lamang para sa mga matatandang inabandona. Ito ay naging kanlungan din para sa isang anak na muling naghahanap ng daan pauwi sa puso ng kanyang ama. Ang malamig na hamog ng madaling araw ay tila isang manipis na belo na bumabalot sa paligid ng tahanan ng pag-asa. Sa loob ng isa sa mga silid sa ikalawang palapag,
Nakatayo si Severino sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa dulo ng kanyang tungkod. Hindi siya makatulog. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang paalala ng bawat sandaling nawala sa pagitan niya at ng kanyang kaisa-isang anak. Sa ibaba, sa labas ng malaking gate na gawa sa bakal, muling lumitaw ang anino ng lalaking may hilahilang kariton. Ang tunog ng mga gulong sa semento ay tila isang mahinang paghikbi sa gitna ng katahimikan. Pinanood ni Severino ang bawat galaw ng lalaki. Ang hirap ng pagbubuhat ng mga sako ng bigas, ang pag-aayos ng mga sariwang gulay sa gilid ng pintuan, at ang pagpunas ng pawis sa noo gamit ang isang lumang bimpo. Jovito, pabulong nobika ni Severino. Ang kanyang boses ay puno ng isang pait na unti-unting nagiging pagtanggap. Hindi na ito ang lalaking may suot na mamahaling suit na ang tanging inaalala ay ang kanyang image. Ang lalaking nasa ibaba ay may mga kamay na puno ng dumi ng lupa at grasa. Ang kanyang balat ay sunog sa araw at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa loob ng 3 buwan, hindi pumalya ang lalaking ito sa paghahatid ng tulong, nang walang hinihinghing kapalit at nang hindi nagpapakita ng kanyang muka sa liwanag. Nabalik lamang ang diwa ni Severino nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Lia. Ang kanyang mga mata ay bahagyang puyat pa. Tumakbo ang bata patungo sa bintana at tumayo sa tabi ng kanyang lolo. "Lolo, si Papa po ba yon?" Ang mahinang tanong ni Lia. Ang kanyang boses ay may halong pananabik at takot. Tiningnan ni Severino ang kanyang apo. "Bakit mo nasabing siya ang iyong papa, apo?" "Kasi po, nakikilala ko ang paraan niya ng paglalakad. At yung sombrero niya, yan po yung dating bigay ni lolo sa kanya, di ba?" Itinuro ng bata ang lalaking paalis na. "Bakit ayaw niya pong pumasok? Bakit doon lang siya sa labas?" Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Severino. Dahil ang pag-uwi, Lia, ay hindi lamang tungkol sa paglakad papasok ng pinto. Ito ay tungkol sa paglilinis ng puso sa bawat putik na idinikit natin dito. Bumaba si Lia sa sala at dahan-dahang lumapit sa bintanang malapit sa gate. Nakita niya ang kanyang ama na paalis na. Ang likod nito ay tila isang larawan ng matinding kalungkutan. Bago tuluyang lumayo ang kariton, tumigil si Jovito sa harap ng isang bintana at may inilapag na isang maliit at makintab na mansanas sa bawat bintana ng mga matatanda. Ang huling mansanas, ang pinakamalaki at pinakapula, ay maingat niyang inilagay sa bawang kuso ng silid ni Lia. Pilit na lumapit si Lia sa salamin ng bintana. Ang kanyang maliit na kamay ay dumapo sa tapat ng muka ni Jovito. Nakita ni Jovito ang anino ng kanyang anak. Panandalian siyang napatigil. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay na lamat-lamat at puno ng dumi. Hindi niya kayang hawakan ang kanyang anak sa ganitong kalagayan. Hindi niya kayang dungisan ang kalinisan ni Lia ng kanyang nakaraan. Sa itaas, nakita ni Severino ang eksenang iyon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang kanyang anak at sabihing, "Tama na, sapat na ang parusa." Ngunit naalala niya ang lamig ng ulan noong gabing itinaboy siya. Naalala niya ang bawat salitang, "Hindi kita kilala." Ang patawad ay hindi isang regalong basta na lamang ibinibigay. Ito ay isang bunga na kailangang hintaing mahinog sa init ng pagsisisi at ulan ng pagtitiis. Attorney Robles. Tawag ni Severino sa kanyang abogado na kakarating lang. Huwag mo muna siyang tatawagin. Hayaan mo siyang maging anino. Hayaan mong ang bawat patak ng kanyang pawis ang maghugas sa kanyang mga kasalanan. Lumipas ang hapon at muling nagdilim ang langit. Tila, bumabalik ang atmosfera ng gabing nagpabago sa lahat. Ang kulog ay nagsimulang gumaralgal sa kalangitan, at ang unang patak ng ulan
ay dahan-dahang bumagsak sa tuyong lupa. Nakatayo si Severino sa ilalim ng veranda ng mansyon, nakatingin sa gate. Doon, sa gitna ng papalakas na buhos ng ulan, nakita niya ang isang figura. Hindi umalis si Jovito. Nakatayo siya sa tapat ng sarado at malamig na gate ng bakal. Walang payong, walang anumang panangga sa lamig. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rehas. Tila isang bilanggo na naghihintay ng hatol. Ang ulan ay tila isang malupit na pag-ulit ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang amang nasa loob ay hindi nakatingin ng may galep. Ang kanyang puso ay nagsisimulang bumigay sa bawat panginginig ng katawan ng kanyang anak sa labas. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa natitirang tigas ng puso ni Severino. "Lolo, basa na po si Papa sa labas. Nilalamig po siya." Ang iyak ni Lia habang nakakapit sa binti ng kanyang lolo. Tinitigan ni Severino ang kanyang anak sa gitna ng bagyo. Ang imahe ni Jovito na basang-basa at gulanit ang damit ay tila isang salamin ng kanyang sariling kalagayan noon. Ang tanging pagkakaiba ay ang layunin. Noon ay dahil sa pagtataboy, ngayon ay dahil sa paghahanap ng daan pabalik. Bumigat ang hininga ni Severino. Ang kanyang kamay na nakahawak sa tungkod ay nanginginig. Ang orasan sa loob ng bahay ay tumunog, hudyat ng 8 ng gabi. Ang eksaktong oras kung kailan siya pinalayas ni Jovito sa mansyong ito. Ang bawat patak ng ulan sa gabing yon ay tila may dalang sariling tinig, isang malakas, at walang humpay na bulong na nagpapaalala sa nakaraan. Nakatayo si Jovito sa labas ng malaking gate ng tahanan ng Pag-asa. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa at nanginginig sa matinding ginaw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na rehas. Ang kanyang noo ay nakasandal sa bakal, habang ang tubig ay dumadaloy sa kanyang mukha. Humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Wala siyang balak tumawag. Wala siyang balak kumatok. Sa kanyang isipan, ang bawat segundo ng pagtitiis sa ilalim ng bagyo ay isang maliit na kabayaran para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ama noong gabing itinaboy niya ito. Tinatanggap niya ang bawat hapdi ng lamig sa kanyang mga buto bilang isang uri ng binyag, isang pagkakataon upang linisin ang kanyang kaluluwa mula sa dumi ng kasakiman at yabang. Sa loob ng mansyon, sa gitna ng init at liwanag, nakatayo si Severino. Hawak niya ang kanyang tungkod, ang kanyang paningin ay nakapako sa anino ng kanyang anak sa labas. Naririnig niya ang bawat buntong hininga ng hangin, at sa bawat kulog na gumugulantang sa katahimikan, tila nakikita niya ang kanyang sariling-sarili sa katauhan ni Jovito. "Lolo, si Papa po, baka po magkasakit siya." Ang mahinang hikbi ni Lia habang nakahawak sa laylayan ng taksido ni Severino. "Please po, Lolo, buksan na po natin ang pinto." Huminga ng malalim si Severino. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay tila nagsisimulang maghilom, hindi dahil sa nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil mas matimbang ang pag-ibig kaysa sapot. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang malaking itim na payong sa tabi ng pinto. Sa bawat hakbang niya patungo sa labas, ang tunog ng kanyang tungkod sa marmol ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang digmaan. Nang marating niya ang gate, narinig ni Jovito ang tunog ng susi at ang pagpihit ng kandado. Ang dahan-dahang pagbukas ng mabigat na bakal ay tila ang pagbubukas ng langit para sa kanya. Inangat ni Jovito ang kanyang ulo at sa gitna ng malabong paningin dahil sa ulan, nakita niya ang kanyang ama, nakatayo ng matikas. May hawak na payong na itinatapat sa kanya upang hindi na siya lalong mabasa. "Papa," ang tanging na isambit ni Jovito bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napaluhod sa putikan sa harap ni Severino. Walang salita. Dahan-dahang binitawan ni Severino ang kanyang tungkod at inilapag ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang anak. Isang marahang haplos. Isang pagbabasbas na matagal nang inaasam ni Jovito. Sa gitna ng basang kalsada, kinuha ni Jovito ang kamay ng kanyang ama
at itinapat ito sa kanyang noo. Isang pagmamano na punong-puno ng pagsisisi, pagkilala, at tapat na pag-ibig. Patawad po, Papa. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking naging kasalanan. Ang manginginig na tinig ni Jovito na halos malunod sa tunog ng ulan. Hindi ko po alam kung paano niyo pa ako matatanggap pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Ang pintuan ng tahanang ito, Jovito, ay hindi kailanman isinara para sa iyo. Ang sarili mo lang na kasalanan ang naglagay ng kandado sa iyong isipan. Ang boses ni Severino ay mababa, ngunit puno ng init na tila kayang tunawin ang yelo sa paligid. Tumayo ka na! Ang ulan ay tapos na para sa iyo. Inalalayan ni Severino si Jovito na tumayo. Sa ilalim ng iisang payong, dalawang lalaking winasak ng kapalaran. Ngunit, binuo muli ng pag-ibig ang dahan-dahang naglakad papasok sa mansyon. Nang makapasok sila sa loob, mabilis na tumakbo si Lia at yumakap sa binti ng kanyang ama. Hindi alintana ang putik at basang damit nito. Papa! Dito ka na po titira! Hindi ka na po aalis! Ang masayang sigaw ng bata. Tumingin si Jovito sa paligid. Ang mansyong dati amoy ng mamahaling pabango at puno ng malamig na presensya, ay ngayon ay puno ng amoy ng lutong bahay at tawanan ng mga matatanda. Nakita niya si Aling Nena na may bitbit na mainit na tuwalya at isang tasa ng mainit na tsaa para sa kanya. Halika na sa kusina, Jovito. May natira pa kaming lugaw at mainit na pandesal, wika ni Severino habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang basang jacket. Doon tayo sa dati kong pwesto, sa dirty kitchen. Doon mas masarap kumain dahil doon nagsisimula ang tunay na usapan ng pamilya. Habang naglalakad sila patungo sa kusina, ang bawat hakbang ni Jovito ay tila mas magaan. Ang bawat kanto ng bahay na dati kinatatakutan niya ay ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa dingding, nakita niya ang malaking litrato ng kanyang ina na tila nakangiti sa kanila. Isang pagpapatunay na ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang ulan sa labas ay unt-unting humihina, pinalitan ng isang mahinahong patak na tila naglilinis sa huling bakas ng alikabok sa kalsada. Sa loob ng tahanan ng Pag-asa, ang liwanag ng mga bumbilya ay tila mas naging maliwanag. Sumasalamin sa bagong simula ng isang pamilyang natutong bumangon mula sa pagkakamali. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng kasakiman ay tuluyang pinalis ng liwanag ng katotohanan. Sa dulo ng kalsada, ang mansyong dati ay kinatatakutan dahil sa lamig ng mga naninirahan dito ay isa na ngayong buhay na paraiso. Ang mga halaman sa hardin ay masaganang namumukadkad. Ang bawat talulot ay tila sumasayaw sa himig ng banayad na hangin ng hapon. Wala na ang mga matataas na pader na naghihiwalay sa mga tao. Ang gati ng tahanan ng Pag-asa ay laging bukas para sa sinumang nangangailangan ng kalinga. Sa ilalim ng malaking puno ng nera, nakaupo si Severino sa kanyang paboritong upuang gawa sa rattan. Ang kanyang buhok ay tila kasing puti na ng mga ulap sa langit, at ang kanyang mga mata ay bahagyang nanalabo na. Ngunit ang kislap ng kapayapaan sa kanyang mukha ay hindi kailanman nagmaliw. Sa tabi niya, nakatayo ang isang lalaking may hawak na tray ng tsaa at mga kakanin. Si Jovito. Hindi nasuot ni Jovito ang mga mamahaling suit na dati ay kanyang tinitingala. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at ang kanyang mga braso ay lalong naging matatag mula sa pag-aalaga sa mga matatanda sa bahay. Siya na ang tumatayo bilang administrator ng May-am. Ngunit higit pa sa pamamahala, siya ang unang gumigising upang tiyaking ang bawat lolo at lola sa ilalim ng kanilang pang-aalaga ay may mainit na kumot at busog na tiyan. Ang kanyang pagsisisi ay hindi na isang mabigat na krus na pasan, kundi isang inspirasyon upang maging mas mabuting tao. Papa, uminom muna kayo nito. Sabi ni Aling Nena, ito ang paborito niyong luyang may tanglan. Ang masuyong wika ni Jovito habang inilalapag ang tasa sa maliit na lamesa. Tumingin si Severino sa kanyang anak at numiti ng buong tamis. Salamat anak. Nakita mo ba si Lia?
Kanina pa siya hinahanap ng mga kasama niya sa silid-aklatan. Nasa garden po, Papa. Tinuturuan niya ang mga bagong dating na lola kung paano mag-alaga ng mga orkidya. Sagot ni Jovito habang nakatingin sa malayo, kung saan naririnig ang malutong na tawa ng 12 taong gulang na si Lia. Lumalaki si Lia na may pusong kasing dalisay ng kanyang lolo. Natutunan niya na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kintab ng diamante, kundi sa kislap ng pasasalamat sa mga mata ng taong natulungan mo. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng malasakit, isang buhay na ebidensya na ang pag-ibig ay kayang magbabago ng kahit anong masamang ugali. Samantala, sa isang malayong lungsod, isang balita ang nakarating sa kanila tungkol kay Maricel. Ang babaeng dati ay reyna ng mga subasta ay ngayon ay nag-iisa sa isang maliit na paupahang kwarto, may sakit at walang maalala, kundi ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ang kanyang hiya o kahihiyan ay naging isang malupit na bilangguan na siya rin ang nagtayo. Walang dumadalaw sa kanya, walang tumatawag. Ang bawat sentimong ninakaw niya ay tila naging mga buhangin na tinangay ng hangin. Iniwan siyang tuyot at walang kahit na anong bunga sa kanyang pagtanda. Ang batas ng karma ay tahimik, ngunit tapat. Kung ano ang iyong itinanim, iyon ang iyong aanihin. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa buong paligid, hinawakan ni Severino ang kamay ni Jovito. Anak, ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pera. Binabayaran ito ng buhay na may silbi para sa iba. Ngayong gabi, alam kong handa na ang iyong puso para sa hinaharap. Handa na po, Papa. Salamat dahil hindi niyo ako tuluyang binitawan sa gitna ng aking pagkakamali. Tugon ni Jovito habang hinahalikan ang kamay ng kanyang ama. Ang katahimikan ng hapon ay napuno ng tunog ng mga kuliglig at ang mahinang awitin mula sa loob ng bahay. Si Severino ay dahan-dahang pumikit. Ang kanyang paghinga ay banayad at payapa. Sa kanyang gunita, tila nakikita niya si Elena na naghihintay sa kanya sa kabilang pampang, nakangiti at handang tanggapin ang isang asawang matagumpay na nakatapos sa kanyang misyon sa lupa. Nahanap na ang kapayapaan. Ang patawad ay ganap na ngaigawad, at ang pinakamahalagang aral ay nananatiling nakaukit sa puso ng bawat nakikinig. Ang mga magulang ay hindi kailanman magiging pabigat. Sila ang mga ugat na nagbibigay ng buhay. Ang mga aninong nagpoprotekta sa atin sa init ng buhay. At ang tanging yaman na kapag nawala, ay hindi na kailanman mabibili ng kahit anong halaga ng ginto. Ang tahanan ng pag-asa ay mananatiling nakatayo, hindi lamang bilang isang gusali, kundi bilang isang paalala na sa gitna ng bawat bagyo, may isang amang laging naghihintay sa pintuan. May hawak na payong at pusong handang magpatawad.